19 years old ako noong magbuntis, 2017 ng taon. Dahil disappointed ang aking magulang sa nangyari, hindi pumayag si Papa na maging isa pa ako sa kanyang palamunin sa bahay. Dahil doon ay nag-live-in kami ng aking construction worker na boyfriend na siyang magiging ama ng aking nasa sinapupunan at sa bahay ng kanyang magulang kami nanirahan. Natulad ng aking live-in, isa ding construction worker. Kaliwat kanan ang bisyo ng aking hilaw na biyanang lalaki na sa aking pananatili doon ay akin ang kinasanayan. Madalas ako ang maiwan sa bahay, pero kung minsan sa tanghali ay nauwi sa bahay ang hilaw kong biyanan para doon magtanghalian. Pero nalaman ko mismo sa aking live-in na hindi naman raw iyon nagsasayang ng oras para lang umuwi ng tanghali at magtanghalian, lalo't mainit. Pero may iba palang gustong tanghalianin ang hilaw kong biyanan na nasa patuloy niyang pag-uwi ng tanghali. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Simula nang magbunga ang walang habas naming paglalaro ng bingo sa letra ng N, ay sa bahay na ng biyudo kong biyanan kami nanirahan. Nang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Berto, aking live-in partner at ama ng aking anak. At ako naman ay tawagin mo na lang sa pangalang Lenny. Hirap sa pamumuhay ang aking pamilya. 4 kaming magkakapatid, 3 babae at isang lalaki na siyang bunso sa aming 4 na magkakapatid. Panganay ang inyong bida, kaya naman noong pumutok ang balita na may laman ang aking sinapupunan ay hindi iyon nagustuhan ni Papa. Ako ang panganay ay pangunahing inaasahan ng aking mga magulang at magiging katuwang nila ng pagpapaaral sa aking mga nakababatang kapatid o di kaya naman soon sa oras na makatapos ako ng kahit high school at magkaroon ng trabaho ay isa sa magbibigay tulong sa kanila. Nagawa ko naman ang tumulong kahit papaano dahil noong makatapos ako ng high school ay nakapagtrabaho ako na halos lahat ng sahod ko ay hindi ko mapakinabangan. Yung tipong ang naiiwan sa akin ay pamasahe na lamang. Kaya naman noong mabuo ang walang pili naming oras ni boyfriend na paglalaro ng bingo, hindi ko alam kung dapat bagong malungkot. Dahil sa loob ng halos 1 taon ko ng paghahanap buhay ay hindi ko nabili ang ilan sa aking gusto sa buhay. Sa halip na tanggapin at unawain ako ni Papa, ay hinayaan niya ako makipag-live-in sa aking boyfriend na isang construction worker. Hindi pumayag si Papa na ako'y kanilang maging kapisan, kaya makipag-live-in ako at ang manirahan sa tahanan ng biyudong ama ni boyfriend ang naging option ko. Simulat sa pool naman si Bert ay walang planong umiskapo at siya pa mismo ang nagsabi na kung kami ay magli-live-in ay sa kanila kami maninirahan. Kaya lang, noong makita ko ang kanilang tahanan at makilala ko ang kanyang ama, ay nasabi ko sa aking isip na parang mas okay ang hindi kami magkasama pero siya ay magsustento at tuloy pa rin ang buhay. Kaya lang si Papa sa sobrang tampo at sama ng loob sa akin, kulang na lang ipagtabuyan ako sa bahay. Wala namang nagawa si Mama at ang aking 3 kapatid dahil lahat sila doon kumakain dahil sa hirap at pagod ni Papa. Noong una pa lang ay wala na akong tiwala sa pagmumuka ng Papa ni Bert. Pero ang sabi ni Bert, maibit raw ang Papa niya. Kaya lang talagang di kayang iwasan ng bisyo. At ang lahat naman raw ng iyon ay nagsimula lamang noong sumakabilang buhay ang ina ni boyfriend.
Dahil wala akong no choice kesa sa kangkungan ako pulutin, sige na lang. Kako si Batmana ang bahala. Parehong construction worker si Bert at ang kanyang ama, na ngayon ay aking hilaw na biyanana dahil hindi pa rin kami nakakasal ni Bert. Simula nung mag-live-in kami ni Bert, ako ang madalas maiwan sa bahay pag ang dalawa ay nasa trabaho. Pero habang nasasanay akong kapisa ng mag-ama, ang biyanan kong hilaw, nagiging madalas ang pag-uwi ng tanghali para sa bahay, magtanghalian. Marahil ay totoo ang minsan ko lang narinig na tinuran ng isang kakilala, na kahit ano pang itsura ng isang tao, kapag lagi mong nakikita at nakakasama at walang masamang ginagawa sa iyo, sa paglipas ng panahon, ay gagaan at gagaan din ng loob mo. Tulad ng kung paanong ang tiwala ko ay nakuha ng hilaw kong biyanana. Magbuhat kasi ng makasanayan kong kapisan, ang mag-ama, ang ama ni Bert, ang aking hilaw na biyanana, ay nagsimulang umuwi ng tanghali. At sabayan ako kumain tuwing tanghalian. Naayon naman kay Bert, hindi naman raw iyon gano'n. Ani Bert? Hindi raw yun magsasayang ng oras at magbibisikleta ng katanghalian, umuwi ng bahay at doon mananghalian. Pero ang pag-uwi-uwing iyon ng biyanan kong hilaw ay naging madalas, lalo na nang ituring ko siyang hindi na iba sa akin at tumanggap ako ng bagay na mula sa kanya. Madalas din siyang may dalang ulam kapag tanghali at noong isilang ko ang panganay namin ni Bert, ang biyanan kong hilaw pa ang naghatid sa akin sa ospital. Simula noong mapansin ko na espesyal ang trato sa akin ng biyanan kong hilaw para hindi masamain at baka ipagkasira pa ng mag-ama, ay inilihim ko kay Bert ang naging madalas na pag-uwi sa tanghali ng biyanan ko. Kako, tama si Bert? Dahil hindi na nauwi na tanghali ang papa niya, which is kabaligtaran. Dahil hindi lang bastang nauwi ang biyanan ko, ginagastosan na rin niya ako na hindi ko magawang sabihin kay Berta. Noong minsan ay umuwing akay ni Bert ang biyanan ko at ay sa kanyang kwento, napagtripan raw ang biyanan ko habang pauwi galing ng trabaho. Hindi kasi sila pareho ng ginagawa at mabuti na lamang ay nadaanan siya ni Berta. Ang alam ko ay hindi nawawalan ng gamit ang biyanan ko. Kahit nga ang kanyang gamit bilang mason, ay pwede niyang gamitin bilang sandata. Pero bukod raw sa marami, ang nantrip sa kanya, naunahang labasan ng armas ang biyanan ko, na para bang mala PJ Kuno ang datingan ng kanyang mga nakatunggali dahil sa bilis di umano kung bumunot ng sandata. At dahil medyo mabagal na rin kumilos ang biyanan ko, ayun, sa kanilang naging sagupaan, 3 magkakadikit na bukol ang tumubo sa ulo ng biyanan ko. Treyo pa nga. Ang dating tao na wala akong katiwa-tiwala, noong magtagal ay isa sa naging importanteng tao sa akin. Sa kabila ng kabutihan na ipinakita niya sa akin, pagtanggap na hindi nagawa ng tunay kong ama. Hindi ko tunay na ama, pero higit pa sa isang tunay na anak ang turing sa akin, na para bang maging ako ay gusto pang gawing ina ng kanyang magiging anak. Ang lala. Sinabi ko sa maayos at mahinahong paraan, maghanap na lamang siya ng ibang babae. Kako sa ganda ng ugali niyang iyon, kung gugustuhin niya ang magkaroon ng ikalawang pag-ibig, ay hindi imposible. Ano na lang kako ang mangyayari sa amin o sa akin kung kakaliwa ako ng landas. Hindi ko nga lang masabi na nagkamali na nga ako sa anak mo't nilubos ang aming kapusukan. Iulitin ko pa ba? At sa ama pa, Diyos me, Rude. Hindi yun madaling tinanggap ng biyanan ko at nalaman ko na lang na naka-move on na siya nung wala nang siya ang nauwi ng tanghali para sabayan ako sa tanghalian.
At tumigil na rin siya ng pagbibigay ng kung ano-ano. Pero, hindi sa anak namin ni Berta na kanyang apo. Madalas silang maglaro ng batuhan ng tubol. Yun nga lang ay laging talo ang anak ko. At malalaman mo iyon kapag puro buko lang inabot niya sa tigas ng tubol ng biyanan ko. At syempre, kapag umuwing amoy tubol, ang panganay namin ni Berta. Kapag araw ng Sabado na sahod ni Bert at Shano, madalas akong gumawa ng lumpia dahil alam ko na paborito iyon ng biyanan ko. Dahil naging mabuti ang pakikitungo sa akin ng biyanan kong hilaw, kapalit noon, ay ipinagluluto ko na lang sila ng masarap na hapunan. Noong piyesta sa barangay na nakakasakop sa amin, nagpahanda ang kapitana. At pagdating ng salo-salo, madalas kong mapansin na nakatingin ang biyanan ko sa natitirang lumpia at balak pa yatang magsyaron. Ngunit tatapo at subalit, naunahan ng biyanan ko. Merong naunang maglabas ng lagayan. Bigo na naman ang biyanan ko.